I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Ayan, sabi ko nga sa aking video, hintayin po natin ang kaukulang balita tungkol dito sa issue na ito na si speaker po ay bumaba sa pagka-speaker. Hindi po sa pagka-congressman, speaker lang po, no? Kung nakikita nyo at mapanood nyo yung interview po ni Congressman Pono, hawak pa rin ni Speaker Martin ang majority na kung saan ay favor po sa kanya. Ngunit ito po si Speaker ay nagpupumilit na bumaba, no? So para dagdag sa aking sinasabi mga kababayan, alam nyo naman kung sino ang pumalit. Ang papalit sa kanya ay walang iba kundi si Congressman D. Ayan po ay from Isabela. At yan naman po ay nirekomenda mismo ni Speaker Martin na siya ang papalit sa kanya. Okay? Eto, para kompleto detalyado, panoorin nyo po si Congressman Pono, interview po ni itong anchor ng DCMM, courtesy po ng DCMM yan. Eto na mga kababayan, babus! Na ang susunod na magiging House Speaker ay si Congressman Boji D. Yan ang rekomendasyon ng ating speaker, si Speaker Martin Romualdez. So, maaaring siya ang maging speaker natin sa Kamara. Starting today, Congressman. Malamang meron kami mga party meetings this morning. Ipa-finalize yung mga planong ganito. Kahapon, pinatawag kami ng ating Speaker Martin Romualdez at sinabihan niya kami na malak niya nang magbitiw sa kanyang pwesto ngayong araw na to. So, and then rinikomenda niya sa mga party leaders na kung pwede iboto namin si Deputy Speaker Boji D at tulungan siya yung rekomendado ni Speaker Martin para sa epektibong pamamahala ng ating Kamara. Ipaki-educate nyo kami, Congressman. Di namin alam yung going zone. Ano po? Paano ba yan? So someone will stand there at the session later and declare that the position of the speakership is vacant, or si Speaker mismo mag-aanunsyo na I am resigning from my post as the Speaker of the House? Sa ngayon, hindi ko alam, Alvin, kung anong plano ni Speaker dyan. It can be either, I guess. But this is a voluntary thing sa panig ni Speaker Martin. In fact, ito, pinag-uusapan na to weeks ago. Tuwing nagkikita-kita kami mga party leaders, laging babanggitin ni Speaker Martin na iniisip niya magbitiw na talaga dahil sabi niya masyado na daw ang kontrobersya, na gusto niyang ipagtanggol ang reputasyon ng ating mababang kapulungan. Siyempre, kami naman, kinukumbinsi namin siya na wag talaga, wag siya magbitiw dahil lalong-lalo na dahil dito sa ating panahon ng kaguluhan, hindi maaring maging unstable ang ating Kamara. Sige-sige yan, balik-balik, magsasabi na naman siya, kakausapin na naman namin siya. Nung isang linggo, siguro napunta kami sa sinabi niya, siguro baka pwede, payagan nyo na akong bumitiw dito. So, ang ibang mga party leaders sinasabi, hindi Speaker, kung sa tingin mo talaga na dapat kang tumabi sandali. Dahil ang gusto niya kasi, Alvin, ito kasi maraming investigasyon, tapos binanggit pa yung pangalan niya. Sabi niya, baka dapat siguro ay step aside so that maharapin ko itong mga paratang na to. I mean, hindi maganda yung puro rumor, tapos sasabihin ng tao na ginagamit ko yung posisyon ko para umiwas sa pagsusuri nito. Sabi niya, hindi fair sa Kamara, and sabi niya, lahat ng ginawa ko naman, sabi niya, para
para maging successful ang House of Representatives. Kaya hindi naman maganda na dito tayo mapupunta na parang iniiwasan ko pa yung mga pagsisiyasat ng mga committee, ng parating na commission, sabi niya. At ayokong isipin ng kahit sino man, sabi niya, na umiiwas ako sa pananagutan. Dahil wala ako talagang dapat ikahiya at wala naman akong masamang ginagawa. At sa tingin ko, pwede kong ipakita yan sa kung saan mga investigasyon. So, nagsuggest yung ibang mga party leaders, kung talagang iniisip mo yan, Speaker, baka pwede mag-leave ka na muna. Yan, oo. Ngayon, sa procedures ng Kamara, pag ang Speaker ay nag-sick leave, whatever leave, yung mga Deputy Speaker mamimili ng isang among themselves na magiging OIC or Acting Speaker, ganon. So 2 days ago, akala ko gano'n ang naging pasya na tinatanggap na ni Speaker yung rekomendasyon namin na mag-leave na lang. No? Kung talagang iisip niya, gusto siyang tumabi talaga at pakita niya sa lahat na wala siyang tinatago, na handa siyang harapin lahat itong mga chismis, tsaka mga bumabanggit sa kanya na kasangkot dito sa lahat ng mga pangyayari ito. Kahapon, tinawag niya kami ulit, nung bandang hapon at sabi niya na nagdesisyon na daw siya na hindi na lang siya maglilib. Kundi magre-resign. Tuloy na lang siya magbibitiw. Sabi niya, ang problema kasi pag naglib ako, sasabihin ng tao, babalik pa yan, ganyan, nandyan lang yan sa tabi, na hindi naman totoo yung kanyang desisyon na harapin lahat ito. Yun, tapos sinabi niya na... Kung linawin natin, nag-resign siya sa pagka-speaker. Nag-resign ba siya sa pagka-congressman o nag-resign siya sa pagka-speaker? Hindi, bilang speaker lang. Ang plano niya, hindi pa siya nagre-resign, no? So, ang alam namin, base sa sinabi niya sa amin, ay today, ang iniisip niyang resignation, no? As speaker. Sabi Opo. niya, I can still naman... be a congressman, I will continue, sabi niya, to serve the district. Buti nga yan, sabi niya, medyo pwede ko nang tutukan yung district ko talaga na mamalagi ako doon, parang ganyan. Pero pwede din na may ibang tumayo dyan at kumandidato sa pagka-speaker. And you're saying, Boji D has the support of many parties in the House of Representatives. Alam mo, lahat kami, we are supportive of Speaker Martin. And yan ang request niya sa amin, na suportahin si Deputy Speaker Boji D to go up as Speaker. Oo. Kailan baka biglang mag-kandidato din yung congressman namin sa Bacolod, si Albi Benitez, o di kaya si Frasco, si Duke Frasco ng Cebu. So wala yan. Ang mananalo dyan, si Boji D. Sa palagay ko. Kasi karapatan siyempre ng sino man tumakbo ng Speaker. Pero siyempre kailangan yung... majority ng Kamara ay nasa panig mo. At sa tingin ko, dahil nga na hiniling ng Speaker sa aming mga party leaders na tumulong kami kay Deputy Speaker Boji D, mini-meeting namin yung aming mga miyembro, ako kahapon at saka mamaya ulit, magkikita-kita kami, pag-usapan namin ito. At sa tingin ko naman, wala naman sigurong problema na si Deputy Speaker Boji D ay maaaring pumalit kay Speaker Romualdez. Anong partido nun, Congressman, ni Boji D? Ayun ba yung sa Partido Federal? Partido Federal, si Deputy Speaker Boji D. So kapartido niya ang presidente? Yes. Okay. And he has the numbers as far as you know? Yes, definitely. Okay, sige. So what happens now to Speaker Romualdez? Pag ganyan, he will parang lalayo muna siya sa limelight, focus siya sa distrito niya sa Leyte. At sa pagtutok sa mga paratang sa kanya at sa Kamara, no? Siyempre, alam mo, 3 taon na siya speaker at alam naman natin puro paratang at kung anong mga akusasyon ang laging itinapon sa Kamara, no? Yung recent natin, yung nagmula nung Enero, na sinasabi na yung mga insertions, mga budget insertions, ganyan. Ngayon, nalaman na natin na hindi pala siya yun.
no? Na talaga wala pala siyang kinalaman doon. Pero tiniis ni Speaker kasi yun, ng 7 buwan na Alvin. Kaya ako hanga ako sa kanya dahil talagang hindi lang handa, kundi pinakita niya yung kanyang kapasidad magsakripisyo para sa Kamara at para sa Kongreso as a whole, no? Including the Senate as well, no? And siyempre the President, na sinasakripisyo na lang niya yung sarili niya, tiniis na lang niya lahat ng batikos, lahat ng mga pambababoy, no? sa social media, dahil ang nasa isip niya ipagtanggol niya yung mababang kapulungan at saka yung ating Pangulo. Opo. Kaya nalulungkot talaga kami lahat. Hindi madali para sa amin tanggapin itong desisyon niya. Ngunit sinabi niya na pinag-isipan niya ng matagal ito at alam naman namin na gano'n na nangyari dahil sabi ko nga sa'yo, siguro 3 linggo, mahigit na ito na pabalik-balik yung kanyang mga kaisipan dyan sa ganyan. Pero nalungkot tingin ko lahat ng party leaders kahapon. At hanggang ngayon, medyo nandyan pa rin ang medyo pakiramdam na sana hindi nakarating dito sa ganito. Yan. Pero kung nag-resign, kung magre-resign man si Speaker Martin Romualdez, hindi ba kayang pabalikin din ng liderato ng Kamara si Congressman Zaldico? Alam mo, may nagbulong sa akin, wala naman daw sa Amerika, Kong. Nasa Europa daw. Wala daw sa US. I don't know kung totoo alam mo naman, ang daming bulong-bulungan. Ano po? Hindi ba kayang pabalikin ng liderato ng Kamara si Congressman Zaldico at harapin niya rin, kung kayang harapin ni Speaker ang akusasyon, ay di dapat hindi din siya umalis at matapang niya ring harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? Well, decision nila yan, nasa sa kanila. Pero ang alam ko kasi, yung opinion ng karamihan ng mga party leaders ngayon, dahil ito na, parating na yung investigative commission na gustong itatag ng ating Pangulo or tinatag na. Tinatag na. Dahil baka dadala pa ng panukalang batas para sa ilang mga tama. features ng no. So ang alam ko, yung Kamara ngayon, parang ang iniisip is tama na to, tigilin na lang. At lahat ng findings ng Kamara ipasa na sa investigative commission. Para again, wala nang masabi yung ating kababayan kasi siyempre maraming nababanggit na mga congressman dyan. So ayan na naman, baka pinagtatakpan nila yung sarili nila. So para maiwasan na yan, ang alam ko na parang nagwa-wind up na yung nag-iimbestigasyon na committee nito. Yeah, pero ibig ko sabihin, kung may bagong liderato ang Kamara starting today or the day after, hindi ba ang pwedeng unang act niya is to request Congressman Zaldico to go back? Ano bang medical condition niya na kailangan nandun siya sa Amerika at hindi niya harapin ang mga akusasyon laban sa kanya, Congressman? Well, hindi ko alam kung anong specifics ng medical condition ni Congressman Zaldico, no? Pero siyempre, medyo kaduda-duda. I mean, at saka tama yan. Siguro naman, hindi naman 1 buwan. Unless talagang malubhang-malubha na, hindi naman mukhang ganun. So, sana may mahanap na paraan na pabalik siya. At kung may maiisip na ganyan yung bagong liderato ng Kamara, papalakpakan natin lahat yan. Dahil talagang yan ang gustong mangyari ng lahat. No? Para may kwento na ni Congressman ko lahat ng mga pangyayari at pagtanggol niya yung sarili niya sa mga paratang din sa kanya. At alam mo, para maliwanagan na lahat ito, alam mo, saka banggitin na siguro kung meron man krimen na nangyari dyan, kung sinong kasabot na dyan. No? At maganda po yung kanyang ginawa nang sa ganon, masagot niya po ang mga aligasyon laban sa kanya. Na alam po natin, si Speaker ay napakagaling na Speaker ito. Even though, yung mga kasamahan niya, ayaw siyang pababain, ayaw siyang paglibin. Pero nakapag-isip-isip at nagdesisyon si Speaker na umalis na lang sa pagka-Speaker. Ito, sabi po ni Congressman Pono na 1 week niya pinag-isipan, the other week, no? Ang request sa kanya, mag-leave ka lang. Una-una, akala ni Congressman Pono, tinanggap niya yon. Pero nakikiusap siya na hayaan na lang siya
bumaba. Actually, mga kababayan, ayaw siyang pababain ng mga ibang congressman na kung saan yung talagang maka-speaker. No? Ayaw talaga siya. Kanya lang, si speaker nagpumulit. 'Di ba? Maganda po yun yung desisyon niya. Sa totoo lang, maganda. At least ito, may delikadisa. Si Sara, mayroon ba? Kahit sabihin mo, malinaw na malinaw yung ebidensya laban sa kanya, mamatay tao pa, 'di ba? Pero hindi po siya nag-step down. Nandoon pa rin. Pinapakapal niya pa yung mukha niya doon sa OVP. 'Di ba? Pero si speaker, tingnan niyo. Gusto niyang bumaba, ngunit pinipigilan po siya ng ibang mga congressman. Pero ito, sabi nila, pag bumaba si speaker, delikado si PBBM. Doon po kayo nagkamali. Una-una, wala po kayong legal basis para ma-impeach ang Pangulo. Medyo tagilid po kayo kahit hindi si speaker or sino ang speaker dyan, hindi nyo kayong ipa-impeach. Tandaan nyo yan. Maniwala kayo sa akin, mark my word. I guarantee that. No? So, dahil dito mga kababayan, ni-request ni Speaker Martin na si Congressman din ng Isabela ang kanyang ipalit sa kanyang pwesto. Request po ni Speaker Martin at humingi po siya ng tulong sa mga congressman na iboto po si Congressman D. Kaysa doon sa mga iba na nag-ambisyon tulad ni Tobitianco, ni Benitez, ni Prasco ng Cebu. Ay nako, atat na atat maging speaker. Tingnan nyo. Yung tatlong na yun, parang pinagkanulo si speaker. Pero dahil dyan, ito po yung kapalit niya. Si Congressman D ng Isabela. Ang partido nito, kaalyado ni Pangulong Marcos Jr., Partido Federal. Okay? So, dahil dito, mga kababayan, ako, sumasaludo ko kay speaker dahil talagang yung leadership niya, 3 taon din, talaga naman masasabi natin ang ganda yung kanyang nagawa. No? So, yung kanyang pagbaba, yan po ay gusto niya masagot yung lahat may aligasyon sa yung mga nag-akusa sa kanya, kaya humanda kayo. Ang kumbaga, habang nakaupo siya, sabi ni Congressman Pono, tapos maraming mga nagbibintang sa kanya, siyempre siya ang speaker, sa tingin ni speaker, parang ayaw niya din na malalagay sa alanganin ang house. Kaya mas maganda yung mag-step down siya para masagot niya ng maayos. Ganun ka professional si speaker. Yung iba dyan, makapalang mukha. Kahit sabihin mo, nakita mo nagnakaw hindi pa bumaba. Yan, bintang lang Pero tingnan nyo, maganda yung ginagawa niya. At balita ako mga kababayan, galing po siya sa palasyo kagabi. I think, nakausap niya ang Pangulo, nagpaalam siya. Kaya siguro ganun, no? So, dahil dyan, para sa kaalaman lahat, ito po yung kanyang nirekomendang congressman. Ito po ay si Congressman D ng Isabela. So, abangan po natin ang kanyang leadership. Kakahinayang, no? Ang galing niya kasing leader si speaker. Pero yung ibang alam nyo, yung sa aking mga kaibigan na nanonood sa akin dito, lagi po kayo mag-ingat sa mga vloggers na kunwari Marcos loyalists, Marcos supporters, ginagamit lang po ang pangalan ng Marcos, no? And actually hindi sila talaga totally Marcos supporters. Sila po ay sibuyas sa mga yan. Mayroon akong nakita na isang pro-government vloggers, no? Tinitira niya po si Speaker Martin. Hinuhusgahan niya kaagad na wala naman sapat na ebidensya, no? Hinuhusgahan niya kaagad ang speaker, wala nga sapat na ebidensya. Sabi ko nga nakikita niya si speaker pero hindi niya nakikita si Sara Duterte. 'Di ba? Dapat binanatan niya. Nasasabihin niya bumaba ka din. Hindi binanatan si speaker. Hinusgahan niya kaagad. Wala nga sapat na ebidensya I'm not mention his name pero mag-ingat lang po kayo sa mga taong pinagpanooran nyo. Kasi yung mga yan, kumukuha lang ng views. For me, I don't care the views. Basta ang importante, katotohanan lamang ang aking hinahatid dito at ang mga magagandang gawa ng Pangulong Marcos Jr. That's all. Kung questionin nyo ako
I'm solid Marcos loyalist. Forever po yan. From my parents. Hanggang sa akin. Hindi mo po magbabago yan. Even 2016. Talagang sinusuportahan ko ang Pangulo sa pagka-vice president niya. Talagang sumama ang loob ko. Naiyak ako nun. Nung siya po ay dinaya. But anyway. Yun, mga kababayan, ano po ang komento nyo? No? Ako, saludo ako kay Speaker. That's all. So, see you again on my next upload. Bye. Yan, babus. God bless Philippines.